Let's go. Hello everybody and welcome back to my channel, and this is my first vlog of the year. Siyempre, sisimulan natin yan with Chinese New Year vlog. Siyempre, nandito tayo ngayon sa oldest Chinatown sa buong mundo, which is Binondo, Manila. This is our 11th year ni Anya Johnson. Grabe! Ang dami niya ng mga predictions and everything. Kaya dun sa mga usual na nanonood ng vlog ko, mag-comment kayo below kung pang 11th year yun na rin sa mga predictions ni Anya Johnson. And kung gusto niyo malaman ng mga Chinese zodiac feng shui ninyo, punta lang kayo dito. Speaking of Chinese New Year, it is the year of the fire horse. Yes, isa akong Year of the Horse. Oh my God! Am I lucky or am I not so lucky this year? Or meron na naman bang prediction si Aya Johnson? Oh my God! Ayoko na! But let's see. Wala namang masamang magtanong. This is for guidance, for clarity, because we believe that meron tao sa itaas who will guide us and protect us. Alright, so samahan niyo ako and let's ask Anya Johnson about the year of the fire horse. Tada! Hello everyone. Yes, Hello Anya! ulit, Kids. Hello. Yes. Year of the fire horse. Malalaman na natin kung ano ang mga lucky colors, Yes. lucky food, mga dapat iwasan, mga lucky signs, and not Yeah. so lucky signs. Wala namang Yes. kasing not lucky. Yes. Wala naman talagang bad luck na animal signs. Okay? So, kailangan lang natin maging maingat kapag sakali man na medyo mababa lang yung energy natin for this year. Yes. Oh, malalaman na natin pang ilan ng rank ko. Year of the horse, like me, comment down below. Sabihin nyo lang, Year of the horse. It is a year of passion, creation, and also determination. Ito yung mga bagay na kailangan natin tandaan para mas maging positive tayo para itong year of the fire horse, no? Ang fire kasi something to do with your emotions. So pag high yung emotions mo, malaki yung chance na pwede mo ma-magnify, ma-manifest yung mga bagay na gusto mo. So depends din siya sa passion mo. So Yes. pag may passion, maganda magtayo ng mga bagong business ngayong year. Yes, oo. That's why with passion comes with creation. Because with creation, creativity natin tataas. So this year, maraming mga sabihin natin, no, in terms of luck sa mga negosyo, hindi lang to sa pagtayo ng bagong negosyo, kundi expansion also. Kasi, Ay, diba, House of Little Bunny. Yes. Abangan nyo our pop-up store soon to be announced. mamaya may kakagat tayo doon sa word the bunny na yan. Talaga? Maganda ba yun sa horse? Yes, maganda na siya sa horse. And not only for the horse, for everyone. For everyone, Yes. yung bunny. Uy, Yes. bumili na kayo ng House of Diba? Little Bunny bag. Maganda daw, swerte. Yeah, kasi number 1 natin na animal sign yan eh. So mamaya, May malalaman natin number one isa-isa na. natin Akala yan. ko, Aya ako. Horse, because it's Year of the Horse. First is the year of the rabbit. Rabbit. Rabbit, yes. Kaya mga bunny, di ba? Yes. Rabbit yung number 1. Number 1 natin yan. Opo. Kapag sinabi kasi natin na number 1 sila yung pinakamaraming good stars, good energy, especially yung money star, nasa kanila. So that means para sa mga Year of the Rabbit, this year is a year of production, more sales, mas lalo na pag sila, nasa negosyo, nagbebenta, magiging productive sila para sa year. Also, even in terms of love, okay, so kapag naglalagay kayo ng mga rabbit image, na-activate nyo yung peach blossom energy para for the year. So that means kapag sa mga singles na naghahanap ng partner, or for the couple na gusto pa nila lalo palakasin yung energy din nila in terms of love, yan, the mga images ng mga rabbit or bunny, nakakatulong Image din ng mga siya. rabbit. Saan ilalagay? Sa sala? Sa bedroom? Sa bedroom, the best. Yeah, bedroom. Sa bedroom, the best. Sa Yeah. right or sa left? Meron siyang certain direction eh. Rabbit dapat nasa east sector. East Yes, sector. east sector. Yeah. Kung Alam. makahanap kayo ng green na rabbit, mas more better kasi ano yan eh, peach blossom formula siya.
So when you put the green rabbit sa E-sector, lalo mo ma-activate yung love energy para for the year. Ay, sige, maglalagay tayo. Yeah. But also the rabbit also can boost network and connection. So hindi lang, kasi when you talk about love, hindi lang totally romantic love eh. Kasama rin dyan pati also yung in Family terms of love. network. Yes, so family Work. love, unity, network, ganun siya. So, di ba kaya minsan yung mga iba, naghahanap ng mga maybe accessory or Oo. maybe earbuds. Yes. Okay, yun. Sa mga gusto mag-enhance more network, more connection, yan, get the House of Little Buddy. Nag-marketing talaga. Wala And naman then, silang dapat ingatan. sa Year of the Rabbit, siguro medyo careful lang tayo kasi money becomes strong for this year pero money may not be that stable lang. So kaya kailangan medyo syempre marunong na tayo mag-invest, maging conservative lang din tayo para huwag tayo masyado marami expenses. Okay, so next natin na lucky sign. Okay, so mga Year of the Sheep or Year of the Goat. Yan, so sila yung Ay, si second. Sai! Para for Mga Oo. sheep! Yes, ang sheep and the goat because ang mga Year of the Sheep, sila ang best friend ng Year of the Horse. Okay, so that buti means... pa sila. Sila yung mas best friend. Yes. Naging swerte, pero yung horse, Kasi normally kasi, pag sarili mong taon, medyo most of the mga eyes sa'yo nakatingin. Kaya yung conflict partly nasa sa'yo rin. Ang nakikinabang kapag sa success mo, may kinabang yung mga friends mo. Or yung pinaka-best friend mo like that. And si Year of the Sheep kasi is the best friend of the Year of the Horse. best friend pala Yeah, tayo, Sai. oo. Hindi mo naman sinasabi. So we can expect this year is good in terms of, especially yung mga Year of the Sheep this year, malakas yung influence power nila. Yung, As influencer pala ang dapat pasukin ng mga Year of the Sheep. yes, so kung na sila yung influencer, yeah, pwede yan. Or maybe kahit nasa marketing sila na department, di ba? Kasi they can easily influence, encourage, and convince other people. So that's also one malakas power ang of it. convincing power ng sheep this year. Yes. Although mag-ingat lang sila sa Rabbit Star. My Hindi God. lang pera ang pwede nakawin, pati tiwala, di ba? Pati Yes. maraming bagay. Ano naman ang number? And then number 3 is the Year of the Ox. Si The third Si one. Twinkle, yung isang ate ko. Ah, yes. Oo. Year of the Ox siya, so maswerte siya ngayon. Maswerte siya this year. Kasi ang Year of the Ox kasi, no, number 1, malakas yung network and connection. Okay, so that means yung love energy, mabilis yung charisma nila from other people. And then, ang maganda lang, meron din silang 2 good stars kasi na sila mismo, malakas din yung convincing power nila, tapos mabilis nilang makokontrol yung situation. At least kung may mga dumarating na mga opportunities sa inyo, be sure na kontrolin niyo lang. Okay, yun nga lang, basta sa Year of the Ox, you have 1 year na medyo ma-prepare natin lahat ng kailangan natin i-push. Okay, kasi preparation lang to for the 2027. Bakit Kasi not lucky na not sila? lucky sila for the 2027. Ang galing, may ganun. Ba't hindi mo ako prepare last year, Ahya? Year of the Horse. Sige, ako'y gumagano Bakit sa Ox, Ahya, ay Ano sinabihan mo, na-prepare mo na, Ahya? Joke lang. Although meron lang ingatan ng mga Year of the Ox, is meron sila kasing harm clash this year. So that means we need to be more careful lang sa like maybe accidents, okay, sa mga biyahe. Tapos wag lang tayo masyadong careless para for the year. Health naman so far, no specific naman nakikita masyado sa mga Year of the Ox, okay? But yung nga lang kasi mga Year of the Ox, medyo madalas sila nagkaka-problem gastro. Kapag may sa mga bagay sila na parang hindi nakikita or nakukuha, yun, sometimes they get depressed, yun. Yeah, Yeah, emo, yung emo sa loob, emo yes. sila nasa loob lang lahat. Sa loob lang. Ang galing, ganyan nga yung ate ko. And next natin is the Year of the Dragon. Yan. So, Ay, pang fourth natin fourth! yan. So, sa mga Year of the Dragon is also very strong para for this year. Kasi meron tayong signs of like promotion, signs of recognition, okay? Tapos malakas din in terms of career luck, no? Pwede natin sabihin more project to come also. So, Wow. very powerful ang mga Year of the Dragon. Isa lang iniingatan ko sa Dragon, pagka gusto nila, talagang in the hype, kaya nilang gawin. But there's one star na nakikialam. We call it the lonesome star or parang self-pity star. So this also can cause yung, alam mo yung mga times biglang kinu-question mo yung self mo, ganun, hanggang sa minsan napupull down niyo yung, ano mo, yung self Parang mo. maraming negative thoughts. Yeah, minsan nagkakaroon ganun. Kaya medyo careful sila pagdating sa emotions. Dapat i-guard nila yung emotions and Yeah. all. And then the fifth natin sa mga Year of the Dog. Okay, Ay, hindi pa rin ako yes. kasama sa top 5. Inaabangan talaga yun. Oh my God, pang ilan kaya ako? Year of the Dog. Ay, yung Yes. kapatid ko si John Paul sa Canada dyan. Yeah. Pang 5 ka. Yeah, so sa mga Year of the Dog, so far this year is also a very good year kasi kaibigan ng dog ang horse. So malakas din yung network and connection and chances din marami rin mga new opportunities na pwedeng pumasok din sa atin.
Yun nga lang, kailangan lang mentally prepared tayo kasi there are some good opportunities na minsan baka mamaya ikaw yung urong-sulong lang sa decisions. Diba? So medyo tignan mo lang maayos na kung okay naman to, push ko to. Yan, like that. Yeah. Indecisive sila. Yeah, ano sila eh. Kasi ang mga dog kasi minsan thinker, analytical. Sometimes Yes. nagkakaroon sila ng analysis paralysis. Pero warning lang sa mga dog health. Medyo mabilis sila magkaroon ng sickness problem this year. Okay? Especially for those na medyo mahina ang immune system, tsaka yung mga medyo may mga allergies. Naku, ito natutong. Ako na ba ang pang-6? Year of the tiger. Si Heidi! Yeah, so may ganun eh, no? So, tapos na kayong tatlo? Ako wala pa. Ikaw, ano year ka? Mamaya magmumukbak tayo. Dragon dance na pa. Kasi kaibigan din ng tiger ang horse. So, medyo expecting more opportunity luck, good network, okay? And also, maraming resources na pwede pumasok. Kaya kung tama-tama sa mga Year of the Tiger, pag meron kayo mga ina-expect or gustong mangyari para for the year, especially kung nag-outsource kayo, yan. This year, maraming help sa atin. Although, mga tiger, ingat lang accidents. Accidents related to body injury. Mga ganun lang. Medyo careful. Naku, nag-walking ka pa naman ngayon sa circle. Yeah. Ano naman ang pang-7? Yeah. So, pang-7 is my Year of the Monkey. Okay, so my Year of the Monkey. Okay, maganda rin ang network and connections. Medyo kailangan talaga doble ingat. Okay, practice due diligence. Kasi ang mga Year of the Monkey also meron silang robbery star this year. Oh my gosh, Yeah, ang medyo- sheep at ang monkey may rubbery Yes, stars. sheep and monkey. Yeah. Tapos, Yes. number 8. And then next naman, si my Year of the Snake. Yan, as the number 8. Yan, for the my Year of the Snake naman, in terms of career, much more stronger. May mga signs like promotion, recognition. Okay, tsaka meron silang fire star this year. So, that means kapag may mga gusto kong gawin, chances pwede mag-execute yung para for the year. Pero that fire star also can cause conflict problems. So, medyo ingat lang din sa mga misunderstanding. Year of the Snake, wag lang tayo masyadong mga multi-goal. Do things one at a time, okay? Kasi pag too much, sabay-sabay, there's a tendency mabilis ka mapagod, magkasakit. Prone sila sa over-fatigue. Yes. Ganun. Ang Yeah. Year of the Snake. Year of the Snake, yes. Ang number 9. Number 9 is the mga Year of the Rooster. Rooster. Yes, Rooster. Yeah. Maganda naman yung stars in terms of opportunities, okay? Pero opportunity nyo, maraming mga magagandang idea pwede pumasok. But take action. Important is to take action din also. Tapos, ingatan nila, kasi may quarrelsome star ang Rooster this year. Quarrelsome star. Meron pala mga star din na ganyan, na quarrelsome. Yes, so originally nga yung quarrelsome star nagkakos siya ng misunderstanding. Now, kung minsan sa mga business or sa mga iba, sa career, medyo ingat din yan, like mga court case, mga ganon, legal lawsuits, litigations, ganon siya. Kaya mga Year of the Rooster need to be more careful. Ganon, yeah. Kaya minsan po, Sa emotions. Yeah, sa emotions. Yeah. Okay, sa mga Year of the Pig. Okay. Alam, wala pa rin talaga ako. Originally, we can say much more better year compared to the last year. Number 1, yung health nila, medyo weak. And then also, another thing, meron din silang robbery star. So, silang tatlong animals sa niya, si sheep, si monkey, tsaka si pig. Sila yung nakakuha kasi ng robbery star for the year. Number 11, is it me na? Number 11, yes. Sana Nakasama ko pa naman, rin, second diba? to the last naman na pala ako this year. Second to the lowest. Second to the lowest. Okay na? Oo. Yeah. Okay, Hindi pa matapos? At least hindi ako yung pinakamababa. Parang ikaw, Anya. Pinagkakawanan na lang namin, but deep inside, masakit din. Pag narinig ninyo mababa ang ranking nyo for this year, dapat nyo lang i-times 2, times 3 yung alertness and awareness natin. Yun lang naman yung purpose nun eh. Sabi ko nga, maximize the positive stars. Yes. Like that. And one good thing, ang horse, may dalawa kang positive star for this year. Okay? Yes. So, Unay mo yung good, Anya. yeah. Number 1, meron silang tinatawag na golden courage. Okay, so may kinalaman to sa pera. May kinalaman to sa negosyo. So that means we can say, for those of Year of the Horse na mga nagbi-business, sidelines, focus on the income, this year can be pwede natin sabihin, still, maganda ang pasok ng pera sa atin. Wow. So, di ba, pwede natin sabihin, hindi naman talaga siya totally bad. So, maganda pa rin yung pasok naman. Kulang lang ng star. O ba't Yes. pang 11 ang Year of the Horse, Yeah. Anya? May 2 star ako. Yeah, so, another star na maganda rin, power and authority.
So maganda rin siya, right? May convincing. Okay? May power. Yeah. Ang maganda pa rin, Ahya. Yes, maganda pa rin naman. Ngayon, ito lang yung mga dapat lang ingatan kasi ng Year of the Horse, kung bakit binaba ko si Horse. Number one, because if it's your own year, maraming mata nakatingin sa'yo. Siyempre, there are different kinds of Year of the Horse. Iba rin kasi naman sa part mo, iba rin naman sa mga ibang nanonood din natin. May mga horse kasi na, kunyari, ayaw nila sa spotlight. May mga Year of the Horse na kailangan na sa spotlight, tama? Now, ang lahat ng Year of the Horse kasi, you're given a chance to go up on the stage para mag-perform. So ngayon, yung spotlight lahat nakatingin sa'yo, so pwedeng tumaas yung fame and recognition sa'yo. Pero for those of mga people na medyo more on the back, kahit anong tago nila, napapansin sila. So tumataas yung conflict, tumataas yung mga pwede ka pag-usapan parate. And ang problem ko lang kasi para sa mga Year of the Horse, may ugaling patola kasi ang Year of the Horse. Baka biglang pumatol kasi on the spot. Yan lang. So that's why we need to be more careful. Palaban kasi kaming mga horse. Yeah. Baka mamaya pinoprovoke ka lang pala. Tapos pwede mag-cause ng conflict, pwede makatama sa reputations din natin. Kaya pala lagi kaming content ng mga content creator. Yeah. Kahit mga hindi totoong balita, binabalita. Kasi yan pala ang Year of the Horse. Yeah. Kahit ayaw mong magpakita, mapapansin talaga. Mapapansin ka. Pero wag lang maging patola. Wag lang maging patola for this year. Relax lang. Soft girl era lang kasi ako this 2026. Ano pa mga dapat ingatan ng Kaya Year of sabi the na, Horse? naman sa mga Year of the Horse, wag mong patulan this year. Next year na lang. Sige, next year humanda kayo. Sorry. Aya ha! Hindi ko Sama- na alam ano sama. yung joke dito sa totoo. Excited na ako mag-January 2027. Pwede ba yun? Kaso 11 months pa yung lilisanin natin. Pwede i-forecast mo na din dito. Also, in terms of money lang, kailangan conservative, focus lang tayo medyo. Siguro, we can expand. Pero, ano lang, gradual lang. Gradual, hindi yung malalaki. No drastic major changes for this year. Next year na lang. Yes, next year na lang. Gusto ko na mag-2027. And the last but not the least, Year of the... Year of the Rat. Si Rain kasi, Year of the Rat. Okay. Pamangkin ko, kaka-birthday lang. Happy birthday! Yeah. So, pero sabi nga natin na kahit naman tayo na sa last, that doesn't mean naman na malas tayo or negative tayo. Ako, hindi ko tatanggapin yan at hindi ako papayag. For sure, kasi Yes, ikaw ay isang oo. feng shui master. Lahat na ng mga Paninindigan ko. pananggaan niya, ilalagay mo na sa sarili mo. This year kasi, number one, syempre, kalaban natin yung taon. Chances lang marami rin mga conflict problems, marami rin mga pwedeng mang-away sa atin in a way. So, ganun din. Lesson din same with the horse. Wag lang din tayo patola. Kasi mga Year of the Rat kasi medyo pikunin din eh. Same. Yes, so, Hindi kaya pala minsan kami yun. dapat tayo dapat magsama. Yeah. Although meron din kasi tayo mas more inner reading na. Bukod sa mga itong animal zodiac sign, yung mga month natin, yung day natin. Talaga, ano ang April horse? Yan. May dragon. Ay, may dragon Yes. ako. Tingnan mo, hahatakin ka ngayon kasi diba number 4 ang dragon? Hahatakin ka rin pataas. Yun. May Yan dragon siya. energy Yes. ako. Oh, I love it. Suot ko nung last Saturday. May dragon gown. May dragon. Oh, yes. Wow. May dragon energy May dragon ako. energy ka. Kaya mapapansin nyo, kahit nasabihin natin na medyo low yung rank, that doesn't really mean na bad luck tayo. Kasi may mga part din tayo sa birthday natin na pwede maghatak pataas. Third na ingatan din ng Year of the Rat. Prone kasi tayo sa backfighters and traitors this year. Yan. So, wag lang tayo mabilis magtiwala. Ang dami, naka 1 to 12 na tayo, guys. Kung isa ka sa mga top, congrats. Kung isa ka sa mga mababa, tulad namin ni Ahya, good luck. Join the Keep up. club. Lucky colors this year. Because of this Year of the Fire Horse kasi too much of fire elements, no? So sobrang daming apoy in a way at medyo mainit, no? In a way. So kailangan natin ng metal and water. So metal is mga color like mga silver, gold, okay? And then water is blue. Okay? Kaya that's why yung naging isa sa pinaka-lucky color para for this year is the blue color. Kasi yun ang pambalance ng apoy. Ganun siya. But any shade of blue is okay. Bahala ka na kung anong klaseng blue gusto mo. You can go with any shades. For those sa mga tao na naghahanap ng more opportunity, you can go with the lighter blue. Para for those naman na ako, tulad ko, gusto ko kasi mas more focus, concentration, and stability. Kaya medyo mas the darker blue ako, if ever, pwede rin ganun. Although ngayon naka-metal damit ako, so this is like, mga metal kasi like silver, gray. Green, Yan. mga white, ganyan. Di ba Yes. sabi white daw White yung is lucky metal. color na yun? Yeah, white is metal. So under din siya sa metal color. Yeah, para naman sa dining table natin, sa pagsalubong natin ng New Year's, no? So mga pagkaing mahaba, okay? Tulad ng mga pansit,
Okay, yan, mga Noodles. Yes, so kasi because of mahaba, always represent longevity. Yeah. Yeah, Pansit ha, everyone. Yes, so huwag natin Super masyado cute. chap-chapin yung pansit. Kailangan mahaba talaga siya. Dapat kung ano siya, pakuluan nyo na lang Yes. agad. Okay. And then also, very important din na meron tayong isda. Okay, mas lalo na water energy. Okay, maybe kung medyo may konting budget pa, kaya natin mga seafood like that. Okay, so mga vegetable, Lettuce. yan, Broccoli. yes, kangkong. Kangkong. Okay, yan. Kasi because of, it's always a symbol of growth. Okay, natuloy-tuloy yung swerte natin. Tuloy-tuloy na parang umaakyat tayo lagi. Yes. Like that. Okay. Next, last. Ito naman next is maraming mga iba nagkakamali na hindi raw maganda. Chicken. Oo nga, Aya. Isang kahig, isang tuka. Yeah, sabi di ba? But originally po, in terms of sa Chinese, anything na may pakpak represent good news. Okay, yan, oo. It's always a symbol of good luck. Hindi pa siya bad. Chowking Chinese-style fried chicken. Bili na. Okay, and last but not the least, mga pagkain, mga matatamis. Yan. Okay, so tulad ng tikoy, pwede rin naman yung type sa Filipino style, like mga sapin-sapin. Oo, mga ganyan. kakanin. Yes, kakanin. But because they always represent the harmony, togetherness. Ano nga pala yung ahya, yung tinapay na may ganyan-ganyan? Ay, watke? Watke, Oo, oo. Ano watke, nga yan? yes. Natatanong sila if ano daw Yeah. yan. Watke kasi is the prosperity cake. Meaning ng what, di ba? Kong he fat choy. Fat is yung what. Ibig sabihin, lumalaki, pumuputok, parang everything is prosperous. Like that, yeah. That's why it's called prosperity cake. Yeah. Oh, bongga. So, ayan na ha, nasagot na Available niyo. yan, I think, sa mga Chinese bakery. Yes. Yes, mga Chinese bakery. For the And Chinese. also, last but not the least, dapat wag din mawala ang prosperity basket. Yes! At ating bubuksan Yes. ngayon kung ano naman ang bagong design ng iyong Yeah. prosperity basket ahya. Yes. At ito naman ang yearly na dapat ay nandyan sa ating table. Ang Yes. prosperity basket. Of course, customized by Ahya Johnson. Siya lang ang merong ganito dito. Kaya puntahan nyo na tong Feng Shui Sunrise, di ba Ahya? Yes. 11 years na rin akong may prosperity basket. Amazing talaga siya. Bongga talaga, di ba Ahya, no? Oo. Prosperity baskets, like a parang offering style. Okay, so parang ibig sabihin, kailangan mo siya i-offer doon sa energy ng horse, kapalit nun yung blessings na bumabalik sa atin. Tapos yung mga laman niya, ngayon, meron tayong like ito, yung Lucky Fan, okay, or leaf, no? Ibig sabihin lang is maganda lagi yung health natin, life force energy. Tapos may dasal siyang Om Ahum, meaning is parang lahat ng bagay nakikleanse, napipurify. Fan? Mayroon siya parang ulo. Hulu, yes, para for good health and good life force energy. Yes. Tapos din also, meron din tayong Lucky Fan. The Lucky Fan kasi is more on para to, partly nakakatulong siya para to paypay against mga bad luck energy. But fun is also a very good din siya in terms of attracting the positive, especially in terms of love and harmony. Tapos din, meron din siyang Taishan, okay, or the God of Money, na nag-a-attract din ng helpful people, noble people, so good siya para for career and for business luck. And then also, meron din siyang 9 pieces siya na firecracker. Ito, pagkatapos nung, di ba, every after the preparation, sinasabit natin ito sa door. So, the firecracker is always to symbolize kasi na prosperity, positivity, and partly purification siya to drive away or to out away all the mga negative energy. And then also, the victory banner, yeah, because the number 1 star is on the center this year. Yung number 1 star niya, victory star tawag namin dyan. So, medyo maganda kasi yan para for success, prosperity, and also para to attract, no, yung ma-remove yung mga obstacles and hindrance. And then, pinaka-importante, syempre, meron din tayong lucky bracelet. Di ba, binanggit natin kanina, lucky color is the blue and the silver. Yan. So, meron siyang ganito. And then, this is a pearl. So, this is like a para enhancing the water energy. Para hindi ka masyado affected. This always gives peace and calm and serenity. Very important lang, ilalagay natin yung bigas, lahat ng charms. Okay, so paput natin yan Sa sa loob. bisperas ng New Year's Eve. Yes, on New Year's Eve. Which is February 16. 16. Yes, sa Kasi pagsalubong. ang Chinese New Year ay Feb 17. Yes. And also, syempre, most important, Yes, I love this! the wishing paper. Yeah. So, importante lang to kasi syempre dito mo isusulat yung mga wishes mo and susunugin natin sa mismo sa araw ng Chinese New Year. Yes. Yes, oo. Sa 12 midnight. Yeah. Ilang days bago lutuin yung ahang bigas? Bali, sa pag-preparation natin, on the sa Chinese New Year's Eve, no, i-close na natin siya. Magiging Okay. ganito na siya. Yeah. So, close natin.
then wag natin bubuksan kasi because of meron nangyayaring energy sa loob niya na yun. Tapos bubuksan na natin siya pagdating na sa February 25. Dun yung ika-9th day. Oh. Yes, so kasi in Chinese we call it the King Kong Si, the Jade Emperor Day. Yun yung power ng Jade Emperor. Jade Emperor is the very important, rin siya, power kasi siya yung nagkumpleto ng 12 zodiac sign. Siya yung nagtawag doon sa 12 zodiac sign. Magulat ka, pagdating ng ika-9th day, okay, bigla maraming mga nagpapaputok pa. Kahit tapos ng Chinese New Year, kasi yun yung secondary Chinese New Year. Yan siya. Yan. So that's the time na bubuksan mo na siya. Para ibig sabihin na blessed na lahat yung mga pagkain sa loob, yung mga charms sa loob. Oo. So pwede mo na lutuin, pwede mo na kainin with your family. Yung bigas. Yes, yung bigas. Tapos yung pera sa ampaw, okay, may mga nagtuturo, wag daw gastusin. Pero negosyante po tayo. Oo. Ang pera nung nilagay mo 999, after ilang years yan, Dito. 999 lang din yan. Hindi malalaki yan. So ilagay nyo sa bangko. Okay? Ah. Ayan. At be sure, single deposit. Para dun sa bank book mo, lalabas talaga yung 999. 999. Yes. Kaya may iba, we use check. Tapos 99,999. Tapos yun, papabless lang natin. Then after that, yung pwede mong gamitin yung pang-open ng new account. Baka bago na. Cheque na Yes. palang nilalagay dito. Yeah. Pero super effective. Cheque? Sige nga, mag-cheque nga ako Medyo this okay year. siya. Pag may open ka bagong account. Okay ang cheque? Sige, does. oo. Yan lang. Cheque ha. Yeah. Ano palang lucky directions? Yeah, for this year, ang pinaka-lucky talaga ngayon is the east and southeast, no? So, southeast yung pinaka-first choice ko because the southeast, nandun yung success, nandun yung mga new opportunities. So, tignan nyo yung southeast sector nyo. Be sure na walang kalat, walang leak. Okay, yan. Kailangan maaliwalas, malinis para May ilaw, tuloy-tuloy yung swerte. maliwanag. Yes. Southeast. Southeast, yeah. And east. Yes. Because east naman nandun yung money star. So, medyo maganda rin yung in terms of like sales, marketing, mga ganon, productivity. Yan, yun yung secondary na maganda, east sector. East, southeast, and east. So, ito yung book natin. Okay, so meron tayong calendar date. Yan, para to check lang kung kailan yung mga lucky day para pag meron talaga tayong important things na gagalawin. Yan, Like contract yeah. signing, lipat Yes. ng bahay, Yeah. or mga galaw ng mga gamit. Yes. And then also this one. So ito is also a guide din para always lang ma-remember natin parate kung kumusta ba tayo for the year. So like yung mga finorcast natin kanina, di ba? At least alam lang natin, meron tayong gabay na ano yung dapat natin palakasin. Kasi may mga month na malakas, may month na mahina. So yun na, dyan na nagtatapos ang ating Year of the Fire Horse 2026 forecast by Anya Johnson. Thank you so much, also. Anya. Thank you. Ano ko na, i-religiously ilalagay ko na sa utak ko yung mga napag-usapan natin. And I hope sa inyo lahat dyan may natutunan kayo for the feng shui nyo or the forecast ninyo para sa taon ng Year of the Fire Horse. Sana nag-enjoy kayo. And Anya, happy anniversary to us! Oo nga, grabe. Kung yung mga tao nagre-relapse ng 2016 tayo, 2015. 2015. Kasi grabe. 2015 kami nagkakilala ni Anya and sunod-sunod na doon ang mga guidance ni Anya and mga nilalagay namin sa bahay na mga pangpaswerte, pangpatanggal ng malas, ganyan. So thank you for the guidance, Anya. Yes, thank you also. Super Thank you. Yearly. You look forward ko ng 2027 ko, Anya. Yes. So this Push na year, yun. this year kalmado lang muna. Yes, kalmado And lang. chill, ganyan, and all. Sabi nga naman natin kahit naman sabihin natin na not so good nga, kalma lang. But sometimes, di ba, pagdating sa sports, defense is the best offense. Di ba? So, yun lang. Control lang tayo. Yes, control, soft girl era, and to all the lucky signs, congratulations, and let's all enjoy year 2026, Year of the Fire Horse. Ayan. Thank you so much, Anya. Yes. Follow Anya sa kanyang mga social media accounts. Ta-na-na-na-na. Bye! Hello! And this is our bonus clip for bonus special. I'll be announcing, first time to, sa January 28 to February 1, magkakaroon po ako ng Kim Chu's Closet Bazaar. Yes! Yung mga OOTDs ko, I'm gonna sell it and proceeds will be donated sa charity. Kaya see you! I'll be putting here the address dahil January 28 is the start of Kim Chu's Closet Bazaar. See you there!